Good morning mga idol. Ito po no, kung papansin ninyo may mga dashcam tayo sa harapan ninyo dahil ang pinagkakaabalahan po natin ngayon ay ang pagbebenta o pag-i-install ng mga dashcam mga idol. So, may mga nagtatanong kasi sa akin kung ano daw ang magandang dashcam para sa kanila. Nahirapan silang pumili, no? Ngayon na medyo bibigyan ko lang kayo ng idea. So sa akin pa mga idol, ang binibenta kong dashcam ay yung 70 my dashcam. Bakit po? Kasi mas tiwala ako sa brand na to. Dahil ito po ay actually same ecosystem sila ng Xiaomi. At alam niyo naman yung quality ng Xiaomi talaga. Sa mga cellphone, no? Kahit ako Xiaomi user ako, mas maganda. Maganda talaga. So, ito po, is same ecosystem ng Xiaomi. Same with the GD-Tech. Ecosystem din po ng Xiaomi, no? Ngayon, mga idol, may mga tanong sa akin, ano bang magandang dashcam, no? Nahirapan silang mamili. Ang sagot kasi dyan, mga idol, depende sa pangangailangan nyo talaga. Hindi porket may pera kayo, ito kaya nyo bilhin, ito na bibili nyo. Kapag hindi rin katulad niya na wala kayong masyadong budget, gusto nyo ganito lang, hindi kayo makapamili kasi ayaw nyo naman nung gantong kababa lang, no? Yung features, no? Ngayon, mga idol, masasuggest ko, kung nakapagtanong kayo sa iba, nakapag-check kayo sa iba, try nyo sa akin mag-check. Baka naman yung mid nila, yung ano nila, yung pinakamura nila, nasa mid ko na variant, kumbaga. Kumbaga mas mataas na variant kasi mas mura yung benta ko. Baka lang, no? Kasi marami rin nagsasabi sa mga na-installan natin, mga idol natin diyan, no? Shoutout sa inyo. Na sabi nga nila mas mura yung bigay ko kasi medyo binababaan ko lang naman ng konti, pero i-try nyo muna mag-inquire kayo sa akin. Anyway, no, mga idol, kung mamimili kayo ng dashcam, ito po yung mga dashcam na mabenta sa akin, no? So ilalagay ko lang dyan, ito po ay hardware kit. Ito po yung mga dashcam, no? So makikita ninyo, no, iunahin na natin dito. Ito po yung A800 SE, no? Ito po yung best seller talaga. Lahat, ito yung pinakamarami ko na-installan, pinakasulit sa lahat. Ngayon, ito naman po yung A410, no? Ito naman po is 2.5K resolution, best entry level mga idol na may screen at front and rear camera na, dual recording. Mas mura to mga idol. I-check nyo, hindi ko na lang kasi sasabihin kasi syempre, for competition reason, no? Syempre marami rin mga nagtitinda. Alam nyo na, magkakaroon sila ng mga idea kung paano ako nagbebenta ng mura. Parang gano'n mga idol. Ayun, kaya baka sabihin ninyo, pinost mo pa, kulang ka naman sa price, hindi mo pa sabihin kung magkano. I-PM nyo lang ako, sasabihin ko sa inyo, para hindi naman, depende sa pag-uusap natin yan eh. Mga idol, no? Anyway, no, A410, bago lang po ito mga idol, bago lang siya. Actually, hindi pa to binavlog dito sa Pilipinas and hindi pa siya official release ng 70 my Philippines. Kasi wala pa nga to sa online nila eh, no? Sa mga resellers pa lang po ang nagbebenta nito. Mga authorized resellers pa lang po nagbebenta nito. Yan. Ito po yung entry level na mas mura. And then, ito po yung A810S, no? Mas bago siya sa A810 na walang S. No, ang pinagkaiba nila, may live streaming siya, real time, habang tumatakbo while moving yung car ninyo, while driving, kaya ma-check ng ibang tao kung nasan na kayo. Paano ibang tao? Ibig sabihin, kung yung asawa ninyo, may app na pwede niyang makita, malocate, o ma-view kung nasan na yung sasakyan nyo, makikita niya real time while driving. Yun, malolocate niya. So, yun nga yung sinasabi ko. Pero, syempre, mas pricey siya dahil meron siyang kasamang hardware kit na 4G LTE. Though, itong isang ating hardware kit, di-discuss ko rin mamaya, ay capable din na magamit dito. Kaso, hindi gagana yung kanyang live streaming kasi wala po SIM card ito. Pero gagana siya sa 24 hours parking surveillance. Pero, kung gusto nyo paganahin yung kanyang parking mode plus yung 4G LTE signal with data kasi yun data, no? Doon dadaan yung live streaming natin at yung GPS locator, no? Kailangan nyo po ito. Yan. And then ngayon, mga idol, no? Ito po yung A510 naman mga idol. Ito po ay capable din ng live streaming.
Pero, pwede rin siyang gamitan ng OBD hardwire. Kaso po, ang pinagkaiba lang mga idol, pwede mong gamitin itong live streaming niya. No, may live streaming siya, pinagkaiba niya lang during parking mode lang. No? Ewan ko kung may update na, pero alam ko wala pang update. Pero, during parking mode lang siya, pwedeng ma-live stream. Ibig sabihin, pagka iniwan nyo na sa sasakyan nyo, pinatay yung makina, nilock nyo na, yun, ma-activate po yun, parking mode, pwede na siyang i-live stream. Makikita na yung paligid. Plus, yung GPS locator, nandun pa rin po, yung po real time yun. Pero yung parking, surveillance, yung live streaming niya lang habang driving, yun lang ang wala na pinagkaiba nito. A810S. Yun, mga idol, no? Ngayon, balikan natin yan, no? Kung ano maganda sa kanila, balikan natin, no? Discuss ko lang po itong dalawang hardware kit natin. Ngayon, mga idol, itong hardware kit natin na to, no? Ito yung bilog na 4G LTE capable. Bakit? Kasi po ito po yung may SIM card. May SIM card siya kasi doon po dadaan yung live stream, no? Kunyari, no, nasa Baguio, asawa ninyo, let's say. Bigla ako natawa, asawa no? Dahil parang no? Inaalam mo na saan nagpupunta yung asawa mo. Pero, ayun na nga, magandang example kasi yun. O yung partner mo, o yung empleyado mo, kasi mamaya didiscuss ko kung bakit ganun yung mga salita kay empleyado mo. No? Kasi, eto po mga idol, dito nga dumadaan yung live stream. No? So, ibig sabihin, para makuha ko siya, kunyari, nasa Quezon City ka, si sasakyan nasa Baguio, gusto mo makita yung dinadaanan niya, kung nasan na siya, GPS location niya, plus yung mismong andar niya, no? Gusto mo malaman yon. Ngayon, syempre, ibabato niya yon papunta sa'yo via 4G LTE. Yun po yun. Kaya siya may SIM card. So, ibig sabihin mga idol, bukod sa SIM card, kailangan nyo yung SIM card na may data. Tapos, ito po, yung kanyang required na hardware kit. Ngayon, mga idol, yun nga ang capability nito. Kaya niya bigay ng live stream while traveling at ng GPS location, real time while traveling, 4K resolution, Starbase 2 ang kanyang sensor, harap likod na po iyan, kompleto na po yung cabling neto sa loob. Yun po, yan po ang A810S, yan po yung napaka-significant na pinagkaiba niya dito sa mga to. Yun po talaga. Ngayon, ito naman, no, balik muna tayo sa hardware kit. Ito naman yung OBD hardware kit, no. Bakit OBD? Kasi sinasaksak siya sa may OBD port. Ibig sabihin, di ba, driver, no. Ito yung manubela. Sa ilalim po, may onboard diagnostic na socket, OBD2. Doon po nilalagay yung diagnostic natin. Pero, ito po, ay sumasaksak lang doon. Meron lang siyang 2 pin. Hindi po kasama yung communication sa ECU. 2 pin lang para maging supply, no. So, isang ACC tsaka isang BCC. 2 pin lang yun. Tsaka yung ground niya. Bale, 3 pin pala. Yun. Pero hindi yung data ng ECU. Kaya wag po kayo mag-alala na baka tamaan yung ECU. Hindi po tatamaan yun. Kasi, papakita ko po sa inyo yung pinaka-socket niya. Iyan. 3 lang pong wire. No? Which is sa power lang po siya nakakonect. Hindi po yung lahat ng pin, kukonekan niya para sa ECU. Hindi po. Yun lang pong power ang kailangan niya. Ngayon, mga idol, anong kagalingan nun? Kunyari, nag-OBD ka. Hindi mo nagagamitin yung cigarette lighter port, which is typically dun po isinasaksak yung power supply ng mga dashcam. So, hindi na pakalat-kalat dun. Kasi pag nagsaksak ka dun, wala na, occupied na yun. Paano yung charger mo ng cellphone? Paano yung ibang gadgets mo? O ibig sabihin, gagamit ka ng extension. Pag gumamit ka ng extension o yung pang-parami, para marami yung masaksak mo, baka ma-overload ka naman. Tapos nasasagi-sagi, pumuputok yung fuse. Yun yung karaniwan na nagiging problema ng power supply na ganun. Pero pwede yun. Pero, dahil nga, inside the box, kasama na po yun Inside the box, hindi nyo kailangan nito. Gagana po yan kahit wala ito. Kaso, yun nga po, laging yun na nagiging problema. Napuputok kasi ng fuse kasi na-overload, na, nagagalaw-galaw. Yun. So, ito po, ang OBD kit natin, OBD hardware kit, sa ilalim na sasaksak, wala na kayo makikitang wire, kundi sa dashcam na lang, tsaka sa likod. Yun lang ang naka-expose pag kami nag-install, no? Ngayon, ito po, laban po to sa lahat. Dito, 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 dito. Pwede po yan. Ngayon, meron pa kami isang pang version ng hardware kit, pero fuse top naman.
Konti lang diferensya kaya hindi ko masyado ibinibenta yun. Pero meron din ganun. Pero konti lang diferensya. Kaya ito na lang, mag-hardware kit ka na lang na ganito. Ngayon, ito po, hindi po to, gagana to, pero hindi siya, gagastos ka lang pagka kinabit mo to dito dahil wala naman siyang sense dahil nga hindi siya capable na mag-live stream. Ito lang po dalawa. Pero ito po, laban to kahit saang 70 my dashcam, kahit anong brand yan, gana to. Bakit mga idol Ito po mga idol, sa iba, ang hardware kit nila may module yun pero hindi na, walang configuration doon, wala kayong mai-adjust. Yung module na yun, nakikipag-communicate sa dashcam, tas yung dashcam ang may settings tungkol sa parking mode ninyo. Pati sa battery protection, yun ang karaniwang tanong nga pala dito, battery protection. Yun po, nasa dashcam ang settings, nagko-communicate sila. Yung iba nalolobatan, siguro sa installation and nagluluko nga. Pero sa amin po, dito sa 70 my mga idol, wala pa nagre-reklamo sa akin ng lobat. Bakit? Kasi po, ito mismo, may settings po ito dito mismo sa kanyang module. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Nandiyan po, isa-set ninyo kung anong volts ang gusto nyo maging threshold para mag-cut off. Ibig sabihin, yan, sinet nyo, 12.4 volts. Pag na-sense na netong hardware, hindi ng dashcam, netong hardware, na-sense niya na, 2.4 volts, kakat na ako. Hinto na ako sa paggana. Bakit? Kasi baka malobat yung sasakyan, hindi na makapagpa-start. So, pwede ka mag-set ng 12 volts, 12.2, 12.4, 12.8, parang ganun yun no? Pwede ka mag-set. And then, gusto mo, sir, gusto ko siguro pinapark ko lang yan sa bahay namin, sa labas, mga in 4 hours time, 8 hours time. Gusto ko, pagpatay ko na sasakyan, 8 hours lang siya gagana. Pwede po. May set nyo po. Pwedeng 4, 8, 12 hours, or 24 hours lang siya gagana. Parang ganun, no? So, yan, pinapakita ko sa inyo. Yan po yung mga settings niya. Or, always. That means, gagana siya hanggang gusto niya. Hanggang dumating yung baterya nyo sa 12.4, doon na siya kakato. Hihinto na siya ng paggana. Unlike nang sinet nyo, kunyari 12 hours lang. Gusto ko 12 hours lang. Pagkapatay ko ng engine, gusto ko mga 12 hours lang siya gagana. Yan, set nyo. 12 hours lang. Kakat off na yun doon. Hindi nagagana. Yung parking mode. Ngayon, didiscuss ko rin sa inyo kung ano yung parking mode. At kung gaano kahalaga yung parking mode, no, mga idol. Ngayon, pagka bumili ka kasi neto, no, itong dashcam natin, inside the box, kompleto na po ito. Kapag po ako nagbebenta, hinihiwalay ko yung presyo neto, hindi ko sila pinapackage. Kasi, hindi po ito necessary para gumana yung dashcam. Hindi nyo po ito kailangan talaga. Added features lang para gumana yung parking mode na mag-record siya 24 hours kung gusto ninyo or hindi, pwede rin. Basta siya, hindi na siya sasaksak doon sa may cigarette lighter. Yun lang talaga ang purpose niya. Yun ang purpose nitong ating hardware kit. Ngayon mga idol, buksan ko nga. So para mapakita ko lang sa inyo, no, etong OBD hardware kit, no. Ito po yung OBD, para siyang OBD scanner. Pero makita ninyo, yan, tatlo lang po yung pin niya, which is ground, ACC, and VCC lang. Hindi po kasama yung ECU nyo na tinutusukan niya, kaya huwag kayong mag-alala na magluluko yung ECU nyo. Hindi po. Kasi power lang talaga ang kinuha niya. And then, yan, may indicator lamp siya dito. And then, ito po yung sinasabi ko settings. Ito, may kodigo siya dito. Then, meron siya mga tinatagel dito na deep switches na pwede mong iset nga kung anong voltage, protection ng gusto mo, or kung ilang oras siya gagana. Lagi, 24 hours lang, 12 hours lang, ganun po yun. And then, yung dulo po niyan ay Type-C. Yun. Okay, so ilagay ko lang to dito para yung gusto nyo makita. Anyway, yan po ang OBD hardware kit. Ngayon, hindi po siya necessary talaga. Gagana po ito kahit wala yan. Kasi inside the box, kompleto po kable nito. Wire papunta sa likod, Type-C, cigarette lighter, power supply, yung parang charger. Meron po siya. Dual camera, harap, likod. Nandito na po sa loob ng box nito. May pang-install pa na parang prying stick para mabuksan nyo yung mga kung isisiksik ninyo sa kisame. Yun. Kasama na rin po manual, kasama na rin po yung pandikit, kasama na po. Inside the box lahat po yan, ganun. Gagana po yan ng ganyan lang. Ngayon mga idol, ang kulang na lang yan ay yung SD card. Ako po, binibenta ko to, pinapackage ko. SD card. Bakit, no?
Wala po SD card to sa loob. Kailangan nyo po ng SD card para sa memory. At ako po mga idol, pag nagbenta ako nito, 64 gig lang ang binibigay ko. Mas stable kasi to. Kasi, syempre no, ang liit na bagay. Pag kaya mas lumaki ang capacity, mas lumalaki electronics sa loob, mas nagiging komplikado yung circuit niya. Mabilis bumigay eh. No, kaya ito, mas nakita ko, mas stable siya. Ito binibigay ko kasi ayoko ng risk na yun dahil ang ginagawa ko, kung gusto mong 128 ang memory card na ilagay or 256, pinabibili ko po si customer na, ma'am, ito po yung free ko. Kung gusto niyo mag-upgrade or ibawas to, konti lang mababawas kaya kunin niyo na. Ngayon, kung gusto niyo mag-upgrade, bumili po kayo sa SM. Ganyan. O sa mga digit store. Yan, mga Octagon, ganyan. Kasi, ayoko na po magbenta nun dahil, una, napakalaki ng puhunan. Kasi, yung mga orig po niyan ha, kunyari may makikita kasi kayo sa mga Lazada, Shopee, 1 terabyte, 512, 256 gig, 128 gig, SanDisk, yung mga sikat na brand, may Samsung, may Kingston, ganung brand, no? Pero sa totoong buhay, mga sir, idol, ang mahal po ng memory card. Kapag ka po type approve kung tawagin to eh, na pang dashcam talaga. Ang mahal. Kasi mga sir, idol, ang problema nyo dyan, yung speed, writing speed. Pagka po nakita nyo sa Lazada, Shopee, na 128 gig, 256 gig, below 500, nako, wag po kayo maniniwala. Dahil ang original price nun, mga idol, nasa 2,000. Yun po ang puhunan nun, napakamahal. And then, kahit na ano sabihin yung magandang memory card dyan, sirain talaga. Dahil, alam nyo naman ang memory card, kahit naman sa PC ninyo, computer ninyo, ang bilis makorap niyan, no? Eh, pagka nakorap siya, syempre, takbo dito, takbo dun. Yung sa warranty issue, medyo yari po ako doon. Kaya sabi ko, kayo na po shoulder niyan. Ito po, mas stable. Ito po yung ginagamit ko lang. Kayo na po mag-upgrade, bumili kayo sa Digit Store. Ganun talaga ginagawa ko. Tsaka, hindi na okay. Sobrang laki, hindi nyo naman kailangan yun. No? Kasi kahit na 128 gig yan, ito po 64 gig ha, nasa 5 to 6 hours, driving hours lang ang kaya nito i-record. Nag 128 kayo, hindi naman yan kaya ng 3 araw eh. Pagka driving na, hindi, mga 5 o 10 hours driving hours. No? So hindi day, driving hours. Kasi mas nagda-drive kayo, mas malakas ang konsumo niyan sa memory kasi moving lahat ng video, ng footage, moving. So sa compression kasi ng video, no, may tinatawag na compression yan eh. Digital data ng video, mas marami pong gumagalaw, mas maraming data siyang sinesave. Ganun po yun. No? Ngayon mga idol, ito ba enough na? Siyempre, sakto lang to kasi 5 hours driving, okay na yun, 5 to 6. Kasi automatic naman po yan nag-overwrite eh. No? Yung footage nyo kaninang alas 6 umaga, umalis kayo, pagdating po ng alas 12 na, yun po ang una niyang buburahin. So, magkakadugtong na po yun. Kumbaga sa aso, hila niya yung buntot niya. Paikot-ikot. Ganun po yun. Ngayon, kung meron kayong importante footage na nangyari, di kunin nyo lang agad. Ganun lang. Bilis na may access eh. Wi-Fi lang eh. May access nyo na eh. Kunin nyo lang agad. Ngayon, pagdating sa parking mode, sir, baka naman, paano yung sa parking mode? 24 hours nga, kaya ba? Kaya, sir, kasi, ang nangyari dyan, idol, pagka naka-parking mode ka na, pwede mo i-activate yung time-lapse photography bukod pa doon sa yung bang 30 or 4K video pa rin, pagka nabunggo siya o naggalaw siya, magre-record yun ng original na footage, yung malinaw. Pero continuously, nagre-record po yan ng time-lapse photography o video. So, ibig sabihin, pagka naka-time-lapse po yan, nagre-record yan 1 frame per seconds. So, malayo po, mahaba po yun. Bakit 1 frame, no? Kada segundo, sumasyat siya. 1, 2, 3. Shot siya na shot. Then, kino-consolidate niya, pinagdudugtong niya para maging video. So, pagka pinlay mo yon, parang Kenkoy, ang bilis ng movement. Parang naka-pass forward. Pero pagka dinownload mo na, slow mo lang. Pag in-slow mo yon, ano na yun, makikita mo na, makaka-capture mo na yung moment. Yun lang naman mahalaga dun eh, dapat nakaka-capture mo yung moment, no?
At since nakaka-capture mo nga yung every moment, no, though 1 frame per second lang siya, basta pag na-download mo, slow mo lang, makikita mo pa rin yung movement nun. Kuha pa rin. Hindi lang smooth, pero kuha pa rin. Yun ang mahalaga dun. Ngayon, bakit nila ginawa yun, no? Kasi nga, ang video nga ay napakalaki, no? Kaya nga ito, mga idol, pagdating dito sa ating memory card, meron itong tinatawag na type approved, no? Na pan-dashcam. Una yung sa init, then pangalawa, yung sa writing speed. Pag sinabing writing speed, no, ang 4K video, mga idol, plus yung likod, no? Meron siyang harap likod eh. So 4K plus 1080p. Lahat po yan, 1080p lang yung likod. Full HD lang. Pero sa harap po, doon na sila nagbabago. No, ngayon sa 4K video, siguro mga nasa more than 10 megabits per seconds o Mbps ang kanyang writing data na kailangan requirement. So, ibig sabihin mga idol, dapat type approve yung inyong memory card. Dapat ito po ay U3 o V30. Video 30. Ibig sabihin 30 megabits per second. Stable. Yun po yung minimum niya. Kaya po malaki yung requirements. Kaya talagang mahal. Kung meron po kayong mabili na mura, testingin nyo po sa cellphone nyo. Saksak nyo sa cellphone nyo. I-download nyo yung SD card tester, ganyan. Speed tester nun. Makita nyo po na hindi man lang papalo ng 10. Kahit 10 Mbps. Hindi po. Kailangan talaga 30 Mbps pataas. Yun ang kakayanan niya. Ngayon, pag hindi kakaya nun, magre-reklamo po yung dashcam. Sasabihin niya na palitan yung memory card ng ganung speed, U3 or V30. Ipa-flash nyo po dyan sa screen, katulad yan. Ganun po yung mangyayari doon. Ngayon, kapag dating nga sa recording ng parking mode, mapansin nyo, bakit time-lapse lang, hindi pa full HD, full 4K, hindi. Kasi nga, malaki po yung kakainin niyang space. Hindi po siya tatagal ng 24 hours. Oh. Ngayon, kapag po naka-time-lapse lang siya, yung gano'n, mas matipid yun sa data, aabot yun ng kahit 5 days siguro. Aabot yun. Yun, ganun kahalaga yung settings na yun, mga idol. At kung gusto niyo po ng memory card na mas malaki, mas mahal. Ngayon, mas risky na. Pag mas mahal, kung masira, bili na naman kayo, nasa 2,000 na naman. Kaya hindi na ako nagbebenta nun. Ito lang, okay na. Ngayon, mga idol, no, balikan natin tong ating mga dashcam. Ito po yung mga bestseller ko. Etong 4 na to. Unahin na natin tong bestseller talaga. Ito pinakamarami ko na-installan. 800 SE. 4K siya. 4K resolution. Full HD sa likod. Kompleto na po yan. May wire sa loob. May power supply. May pandikit. Lahat na po. Kompleto yan. Dual po ito. Yun ang ano sa kanya. Syempre, mga voice recording, voice command. Nandyan na po lahat yan eh. Lagi naman po meron yun eh. ADAS technology, meron po yan. Yan. Ito lang po ata ang wala. Ang alam ko, wala po ito. Kasi ito po yung pinakabago eh. Pero ito po yung tatlo, may ADAS technology to. No? So, assistive driving, advanced driving assistive system, parang gano'n. Basta yung ADAS, no? Yun po yung nagsasalita na mag-warning kapag may pedestrian, mababangga kayo, line splitting, lumilipat na kayo ng linya, para kayo naantok. Yun. Nagsasalita po siya, nag-warning siya. ADAS, night vision, HDR, lahat po yan, meron po yan. No? Ano ba yung mga nakasulat dito, katulad nito? So, sabi niya dito, dual channel recording. Super capacitor, mga idol pala, ito ang mga super capacitor, itong dalawa. Itong A800 SE, yan. Super capacitor to. Ibig sabihin mga idol, mas matagal ang buhay nito. Kasi pagka po normal na baterya, after 4 years siguro, ganyan, nasisira yung baterya, nagluluko na, wala na, tapon na, unless palitan yung baterya, tapon na. Ito po, mas matagal ang buhay ng capacitor, lalo na sa katulad nito sa atin, mainit na country or tropical country, mas maganda ang super capacitor type. No? Yan, ngayon, no, super capacitor, built-in GPS, lahat po yan, may built-in GPS. Doon po yan nagta-timestamp. Timestamp, location, kasi kapag ganito yan, kinuha mo yung footage niya, may metadata po yun para sa built-in GPS. May metadata ng GPS, malalaman po doon sa inyong app, no, may mapa doon, malalaman nyo kung saan nyo nakuha yung footage na yun. Kunyari, nasa bandang Cannon Road kayo, sasabihin niya na nasa Cannon Road kayo. Makikita nyo sa mapa. Yun. Kasi lahat po yan may built-in GPS. No, hindi sa hardware yun. Talaga meron silang built-in GPS. Pero kaiba lang, nito dalawa, may locator. Pang-locate yun. Pero, yung GPS na stamp, no, time, altitude, speed, meron po yan lahat.
Yon, voice control, di ba? Yun lang ang pinaka talagang 4K, may voice control, ADAS, kompleto po. No, ito. Ngayon, ito naman po yung pinakabago. Actually, alam ko wala po itong ADAS. Pero may GPS siya. Yeah, wala siyang ADAS technology. Iba-validate ko po kung may ADAS siya. Pero ito po, pinaka entry level na dual dashcam na may screen. Yung A200 po, okay din yun. Pero ito po yung mas latest sa kanya na halos parehas lang. 2.5K resolution. So, 144p. Kung ang A200 is 1080p lang, ito po, 144p ang kanyang resolution. Mas malinaw. Tapos, kompleto na rin po ito. Ito yung pinakamura namin. Pero, try nyo, sir, ma'am, idol. Kung magkano sa akin to, mas mura to. Mura to. Kasi hindi pa po to officially launch ng 70 May. Wala pa to sa kanilang online store. At for sa mga authorized reseller, dealer lang po ang nagbebenta nito sa ngayon. Ito po, A14, no? Pero battery type to, hindi siya capacitor. And then, syempre, ito yung flagship, no? Isa sa mga flagship, no? Actually, itong dalawa pong ito ay nasa flagship na dahil ang sensor po nito ay Sony Starvis 2. Ito pong dalawa. A810S tsaka A510, no? Ayun nga, ang pinagkaiba niya, meron siyang parking surveillance and then parking surveillance, meron silang lahat. Ang pinagkaiba niya lang talaga ay yung live streaming, no? Habang nagdi-drive ka, pwedeng mong makita, pwede ka nang mapanood. Kahit na nasa Quezon City yung nanonood, nasa Baguio ka makikita. Yun talaga significant. Then 4K video siya. Yan. Then syempre voice command, ADAS nandyan pa rin po. Ito rin po, ganun din po. Pero ito isa 2K video lang resolution. Ang alam ko dito. Teka lang, tingnan natin Okay. Okay. 2K video siya, no? Then ang pinagkaiba niya lang dito, so though Sony Starvis siya, then battery, naka-battery po ito. Though Sony Starvis siya, pinagkaiba lang yung live streaming niya during parking lang. Pagka naka-park na po, na-ibon nyo na yung sasakyan nyo, doon lang siya pwedeng panoorin. Then yung GPS location, itong dalawa, pares naman na real time yun. Mapapanood. Malalaman nyo kung nasaan na siya. Yun lang. Ito po habang maandar, pwede manood. Ito po, habang naka-parking lang. Yun. Ngayon, mga idol, ano ba ang para sa inyo dyan? Hindi po porke may pera kayo, bibili nyo na yung mahal. Hindi porke wala kayong pera, magtitiis kayo sa pinakamura. Tingnan nyo po muna kung ano yung kailangan nyo. At saka syempre, tingnan nyo muna sa akin. Baka mura lang din ang benta ko. Baka sa iba, yung presyo nito, presyo na ng A800 ko. Baka lang, no? So, try nyo mag-inquire. Ngayon mga idol, yun nga, no? Depende sa requirements nyo. Kasi ito mga idol, pwede nyo namang i-follow up na to, follow na lang to, Huwag nyo munang bilhin. Pwedeng ito na muna, kasi nga kompleto na. Ngayon, sa akin, ito talaga, bestseller. Ito kunin nyo. A800 SE. The best. Mas matagal ang buhay nito dahil capacitor na. Ngayon, kung talaga super tight ng budget, ito. Gusto mo ng dashcam lang, ito. Talagang mura. Ngayon, kung gusto mo ng, nakikita ka ng partner mo, ng misis mo, ng amo mo, ito. Ito po, tsaka ito. Actually, ang kumukuha sa akin na itong dalawan to, ay mga karaniwan, mga trucks, L300, papan logistics, mga pinaparentahan, tapos mga pantrabaho po, industrial. Kasi gusto ng boss nila, nakikita ko nasan sila. Ang ginagawa nga po dito yung camera, tinututok nila sa loob para nakikita nila yung lumalabas-pasok sa kanilang sasakyan, yung mga stocks, no? Then yung sa harap naman, syempre, nabibideo na. Kasi ang ginagawa dito, no, syempre tatanungin mo, paano yung sa likod, no? Meron nga tayong triple camera rin. Kasi katulad sa ibang dashcam, yung triple camera nila, sinabi lang triple, pero actually, isang set po yun ng harap-likod na may additional lang na low-end na camera. Ang low-end ko po yung A310, M310. Yun po yung pinaka-low-end ko. May sarili po siyang, memory card. Ang ginagawa po doon, yun yung pinanlilikod ng mga in-installan ko nito. Ito po yung pinanglalagay sa loob tsaka sa harap kasi gusto nila nakikita nila yung laman during live streaming. Yun, para maprotektahan nila yung negosyo nila.
Yun. Kung gusto niyo po ng third camera, lahat po yan po pwedeng lagyan ng third camera kasi nga po, hiwalay po yun. Sinabi lang nila na third camera pero hiwalay po yun. Yun po yung pinaka-budget friendly na dashcam na single camera, walang screen, may sarili po memory card. Hindi sila talaga iisa kasi hindi po siya magre-record ng ganun. Na 3 video ang nire-record in one. Risky po sa memory card kasi napakabilis po ng writing speed. Kaya hinihiwalayan na po ng memory card yun. Kaya actually, M310 lang sa amin yun na dinagdag. Yan, ganun po, no? Ngayon mga idol, yun nga, kung papapiliin mo ako, no? Ito, pagka talagang gusto mong mabantayan sa sasakyan mo. Itong dalawa. Ngayon, yun nga. Yun ang mga nagpapansin sa... minsan, yung mga mag-asawa, kaya daw private, gusto nilang nakikita nila, nasa asawa nila, ito. Pero, yun nga, karaniwan to sa mga may business. Ito yung pinapalagay nila para ma-monitor. Yun, no? So, lahat po yan, mga idol, ay actually, wala po kayong talo. Lalo na kung sa akin kayo kukuha. Yan. Talagang, mas mura po. Mura lang ako magbenta, mga idol. Yun. Yan. Sana po ay matulungan ko kayo sa pagpili. Kung meron po kayong tanong, sabihin niyo po sa akin. At yung mga, kung paano po ito gamitin, no, tutorial. Gagawin ko ng pong full video yung tutorial. Ayoko ng katin kasi gusto ko talagang fully informed kayo sa pamimili tsaka sa kung paano siya gamitin. Gagawin ko po ng iba pang video yun. Pero sa ngayon, sana po yung natulungan ko kayo sa pagpili. Pero ito po sa akin, ito talaga the best. 800 SE, kompleto na. Swak na swak para sa iyo. Yun. At yun na po muna mga idol. Maraming salamat po.